Tio Sito. Magandang araw, Sir Jupiter at sa Team Sitio Bangungot. Tawagin niyo na lang akong Simon. Ako ay taga-Tarlac. Dito po sa lugar namin, sa mismong malapit sa aming bahay, ay mayroong punong tinatawag nilang Tagakuha. Ganoon na po ang tawag sa puno ng Nara dahil nag-umpisa raw po yun nung minsang may kinuha itong tao at dinadala daw po sa ibang lugar. Buhay pong kinukuha ng punong yun ang tao na parabang inililigaw lang niya. Nagpasalin-salin ang kwentong yun dito sa amin dahil sa isang lalaking nagpatotoo raw na minsan siyang kinuha ng puno at nung magising siya ay nasa ibang lugar na siya. Yung lugar na hindi naman niya talaga pinupuntahan. Naglalakad daw siya noon at naisipang magpahinga sa may puno. Sumandal siya at nakatulog. Paggising niya, nasa ibang lugar na siya. Mula noon, kinatakutan na ang punong yun. Ang punong ito na pinagkwekwentuhan sa lugar namin mula noon ay nakatayo lamang ng 7 metro mula sa aming bahay. Dahil iilan na lamang ang Nara sa Pilipinas ay pinagbawalan kami ng ahensya na putulin ito. Halos lahat ng taga sa amin ay gusto nang alisin ang puno dahil mga natatakot sila. Pero hindi naman ito maputol-putol dahil ang nagtatangka ay nagkakasakit at ang iba naman ay namamatay sa disgrasya. Dahil doon lalong umuugong ang kwentong katatakutan. Isinumpa raw ang punong yun, sabi nila. Ang sabi nila, isa raw ang punong ito sa tirahan ng mga engkanto. Ang malaki at mataba nitong katawan ang nagsisilbi daw lagusan papasok sa kanilang tirahan. Sabi pa ng mga lasenggong nakakakita ng kababalaghan ng puno, nakakasilaw daw ang liwanag nito tuwing gabi. Talagang maaakit kang lapitan. Pero tinatawanan ko lang ang mga kwentong yon dahil hindi ko naman nararanasan. Sa kasino ba ang maniniwala sa kwento ng mga lasing? Pero isang beses, nagkwento ang aking lola. Tungkol ito sa pagkawala raw ng aking Tio Sito. Si Tio Sito ang panganay niyang anak at palagi raw siyang nakikitang malapit sa puno noong bata pa siya. May kinakausap daw ito sa puno. Kapag umuwi naman daw ng bahay ay may mga pasa silang nakikita sa pamulsuhan niya na parabang itinali siya. Hanggang nga sa isang araw ay nawala na lang si Tio Sito nang hindi nila alam kung paanong nangyari. Ayon sa mga nakakita, uli nilang nakita si Tio Sito na malapit sa puno ng Nara at masayang naglalaro. Ilang araw nilang hinanap si Tio Sito pero hindi nila makita. Nalibot na raw nila ang buong lugar namin pero wala talaga siya. Pati sa mga karatig bayan ay sinubukan nilang hanapin pero walang nakakita sa kanya. Ilang linggo na raw ang nakalipas nang biglang dumalaw sa kanila ang kapatid ng lola ko na nakatira na sa Pangasinan. Gulat na gulat daw silang lahat nang makitang kasama nito si Tio Sito. Nagtatanungan sila kung paanong napunta sa lugar na yon si Tio.
8 taong gulang pa lang siya noon at imposibleng makapagbiyahe. Ang sabi ng kapatid ng lola ko, nagulat daw sila nang makita si Tio Sito na naglalakad sa bakuran nila. Umiiyak daw ito at hindi malaman ang gagawin. Kilala naman nila si Tio Sito dahil madalas magpunta sa amin ang kapatid ng lola ko. Siya raw kasi ang pinakagala sa kanilang magkakapatid. Kahit magkakalayo sila, yun talaga ang palabisita nilang kapatid. Agad daw nilang nilapitan si Tio Sito nang makitang pagala-gala sa bakuran at tinanong kung sino ang kasama. Gulat na gulat daw sila nang sabihin ni Tio Sito na wala siyang kasama noon. Ang kwento pa raw ng tiyuhin ko, naglalaro siya sa may puno at nang mapagod ay nakatulog. Paggising daw niya ay nasa ibang lugar na siya. Nagtatanong pa raw ang kapatid ng lola ko kung bakit may mga pasa sa pulsuhan si Tio. Inakala raw niyang minamaltrato si Tio sa bahay kaya naglayas. Sabi naman ni lola, yun din daw ang pinagtataka nila. Kung paano at saan nakukuha ni Tio Sito ang mga pasang yun. Kapag daw naglalaro siya, bumabalik na may pasa na ito. Kinausap naman daw nila ang mga kalaro kung ano ang nilalaro nila, pero simpleng habulan lang at harutan kaya hindi naman daw sila magkakasakitan. Ang madalas lang mangyari ay naiiwang mag-isang naglalaro ang tiyuhin ko doon sa may puno kapag nag-uuwian na ang mga kalaro niya. Mula raw noong nakauwi na si Tio Sito ay hindi na siya naglalabas ng bahay dahil sa takot na mawala uli. Tinatawag na lang niya ang mga kalaro at sa loob na lang ng bahay sila naglalaro. Hindi na rin daw lumalapit sa puno si Tio Sito. Unti-unti na rin gumaling ang mga pasa sa pamulsuhan niya, pero napansin daw nila na hindi na gaanong nagsasalita si Tio. Nauutusan naman siya pero madalas ay nakatulala sa kawalan. Sinubukan naman daw ipatingin ni na lola si Tio sa mga doktor, ngunit hindi nila kaya ang gastos sa pagpapagamot. Lalong lumala ang kalagayan ni Tio Sito. Lagi na raw siyang tulala at madalas mag-isa. Ikinikwento ito sa amin ni lola para huwag naming lapitan ang puno. Nung nagkaisip na ako, natatakot ako kay Tio Sito dahil nga nakatingala lang siya palagi. Natatakot ako na saktan niya kaming mga magkakapatid kasi nga sabi nila ay may sakit siya sa pag-iisip. Minsan ay nakakaramdam ako ng awa sa kanya. Kaya nag-iba ang pakikitungo ko kay Tio Sito. Sinubukan ko siyang kausapin. Minsan, inuutusan siya para hindi lang siya nakaupo at nakatulala. Hanggang sa napapansin kong ang tinitingala niya ay ang puno ng nara na malapit sa bahay namin. Sa totoo lang po, maganda ang nara na yon kasi mayabong ang mga dahon at malaki ang katawan. Sa unang pagkakataon po ay hinawakan ako ni Tio Sito sa pamulsuhan ko. Mahigpit yun at nasasaktan ako. Magrereklamo sana ako dahil namumutla na ang kamay ko dahil sa pagkakahawak niya. Pero nang tignan ko siya, natataranta siya. Sabi niya sa akin huwag daw akong lalapit doon sa puno dahil kukunin daw ako ng bata.
Nung tumango ako, sakalang niya ako binitiwan. Inakay niya rin ako papasok sa loob ng bahay namin. Sinabi ko kay Lola ang nangyari at doon niya ikinuwento na noong bata raw si Tio Sito ay may kaibigan siyang bata na isinasama sa bahay at kapag tinatanong daw niya kung taga saan, itinuturo daw ni Tio ang puno. Sabi ni Lola baka engkantada raw ang batang babae na yun at maaaring tagapagbantay ng puno. Kwento rin daw noon ni Tio Sito na lagi siyang tinatawag ng batang nakatira sa puno. Pero ayaw daw niyang sumama kasi tumutulong siya kina Lola sa bukid. Kaya yung bata raw ang sumusunod lagi kay Tio Sito. Maayos naman daw ang lahat hanggang sa ipasisemento na ng barangay ang kalsada para makadaan na ang mga sasakyan sa amin. Kailangan nilang putulin ang puno ng nara. Pero pinagbawalan sila ng ahensya kaya pinutol lang nila ang ilang sanga at nakausling ugat para mapatag ang lupa. Kinagabihan raw noon, nawala si Tio Sito. At nang makita nila ay nasa puno na raw siya ng nara. May kinakausap daw. Parang nakikipagtalo raw si Tio sa nilalang na hindi naman daw nakikita ni na Lola. Dahil sa takot ni Lola, hinila daw niyang pauwi si Tio. Mas lalo raw natakot si Lola sa mga sinabi ni Tio Sito na may mamamatay dahil ginalaw nila ang puno. Noong gabing yun, nilagnat daw po si Tio Sito. Sabi ni Lola, sobrang taas daw ng lagnat niya at nagdideliryo na. Akala raw niya si Tio Sito ang mamamatay. Habang kinukumbulsyon si Tio Sito, sigaw raw ito ng sigaw. May binabanggit daw itong pangalan. Emanuela daw po. Panay daw ang tawag nito kay Emanuela na parang natatakot. Pinipigilan daw ni Tio ang babae pero dahil nga may sakit si Tio noon, inakala ni na Lola na baka dala lang ng pagdidiliryo. Pinapupunta raw ni Lola si tatay sa manggagamot pero bigla raw umulan ng napakalakas. Akala nga raw nila ay may bagyo kasi malakas din ang hangin. Kaya walang nagawa si na Lola kundi sila na lang ang gagamot kay Tio Sito. Sa sobrang taas ng lagnat ni Tio Sito ay dinala daw nila ito sa banyo para paliguan. Para bumaba ang lagnat. Pero mas lalo lang daw siyang kinumbulsyon kaya dinala ulit nila sa kwarto. Doon na lang daw nila pinunasan ng bimpo. Nang kumalma raw ito ay saka nakatulog. Wala raw silang tulog magdamag dahil kay Tio Sito. Nang mag-umaga na ay hindi pa rin bumababa ang lagnat niya at hindi rin daw ito gumigising. 3 manggagamot na raw ang nagpunta sa bahay pero lahat sila ay sinabing ihanda na ang sarili dahil sa sasapitin ng aking tiyuhin. 2 lang na magkapatid sina tatay at si Tio Sito kaya hindi raw matatanggap ni Lola kung mamamatay siya. Kaya kumuha raw si Lola ng itak at sumugod sa puno ng nara. Sa kwento niya ay pinagmumura daw niya ang nakatira doon at sinabing ibalik ang Tio Sito ko kung hindi raw ay hindi raw siya magdadalawang isip na pagtatagain at putulin ang puno ng nara. Nang iaamba na raw niya ang itak sa katawan ng puno ay may nagtulak daw sa kanya palayo at nauntog siya sa bato
pagkabagsak. Buti na lang daw ay nakita at nadala agad siya ni tatay sa pagamutan. Habang natutulog daw si Lola, napanaginipan daw niya si Tio Sito. Sabi raw nito na siya ang nagtulak kay Lola palayo sa puno. Sabi pa raw niya ay huwag na huwag lalapitan at gagalawin ang punong yun dahil may nagbabantay raw doon na punong-puno ng puot at galit. Sabi rin daw ni Tio Sito na babalik din daw siya pagkatapos ng 3 araw. Hindi raw siya mamamatay, pero may kapalit daw ang gagawin niyang yun. Siya lang daw ang makakagawa nun dahil siya lang ang gusto ni Manuela. Nagising daw agad si Lola sa panaginip na yun at dali-daling tiningnan si Tio Sito. Ganun pa rin daw ang lagay ni Tio, nakahiga sa katre at nilalagnat. Hindi rin ito magising pero naniniwala daw si Lola sa mga sinabi ni Tio Sito sa panaginip niya. Gaya ng sinabi ng aking tiyuhin sa panaginip ay nagising nga siya pagkatapos ng 3 araw. Pero napapansin nilang parang nawawala ito sa sariling katinuan. Lagi siyang pumupunta sa may puno at babalik na may mga pasaang pamulsuhan hanggang nga sa mawala siya at napunta ng Pangasinan. Dahil sa ikinuwento ni Lola, sinubukan kong kausapin ang tiyuhin ko tungkol kay Manuela. Naku-curious talaga ako kung ano ang tungkol sa kanya. Iniisip ko pa kung may kinalaman ba siya kaya nawawala sa katinuan ang tiyuhin ko. Dahil sa aking pagkamausisa, may nangyari nung gabing yun. Matapos kaming kumain ng hapunan, tinanong si Tio Sito. Nakaupo siya sa may bangketa sa labas ng bahay at nakatanaw na naman sa puno. Tinanong ko kung kilala ba niya si Manuela. Pagkatanong ko ay bigla na lang niya akong sinakal. Nakakatakot ang mga mata niya, nanlilisik at matatalim tumitig. Sinigawan niya ako na wag ko raw sinasabi ang pangalan na yun. Mabilis ang inawat ng tatay ko. Nag-hysterical naman si Lola at nanay ko dahil sa pag-alala na baka masaktan ako ng husto ni Tio. Sakal-sakal kasi ako ni Tio Sito sa lieg. Pinagtutulungan na siyang awatin. Akala ko ay mamamatay na ako noong gabing yun. Unti-unti rin akong binitiwan ni Tio Sito nang kumalma na siya. Nang binitawan niya ako, sinabihan niya akong huwag daw lalapit sa puno kundi kukunin ako ng bata. Pagkasabi niya noon ay pumasok na siya sa loob ng bahay na parang walang nangyari. Noong gabing yun ay nilagnat ako. Nag-aaway naman sina tatay at nanay dahil gusto na ni nanay na umalis kami sa bahay ni Lola dahil sa ginawa sa akin ni Tio Sito. Pero si tatay ayaw niya. Kasi wala raw kasama sina Lola at Lolo. Paano daw kung ganun din ang gawin ni Tio Sito sa kanila? Sino daw ang tutulong? Hindi ko sila magawang kausapin dahil masakit ang lalamunan ko. Mainit at mahapdi ang leeg ko. Nagalit din ako kay Tio Sito ko pero mas nanaig pa rin ang awa ko sa kanya. Napapaisip talaga ako kung anong klaseng nilalang ba si Manuela. Bakit nag-iiba ang tiyuhin ko kapag naririnig niya ang pangalan na yon?
Noong gabing yun, nanaginip ako. Sa panaginip ko ay kasama ko si Tio Sito. Hindi siya sisinto-sinto sa panaginip ko. Maayos siya at matinong kausap. Nakaayos pa ang buhok niya na parang sa buhok ni Leonardo DiCaprio. Sa panaginip ko ay nakahiga ako sa kama at tinatawag niya ako mula sa pintuan ng kwarto. Sa panaginip ko ay masakit pa rin ang leeg ko. Nagdadalawang isip akong lumapit sa kanya kaya siya ang lumapit sa akin, pero lumayo ako. Humingi siya ng tawad sa ginawa niyang pananakal sa akin. Seryoso at nagsisisi ang kanyang mukha. Nararamdaman kong nagsasabi siya ng totoo. Lumapit ako sa kanya dahil nawala ang takot ko. Ramdam ko ang mainit niyang palad nang hawakan ako. Pakiramdam ko nga hindi yun panaginip pero imposibleng hindi dahil hindi naman matino ang isip ni Tio Sito sa totoong buhay. Sa panaginip ko ay ginamot ni Tio Sito ang leeg ko. May pinahid siya na malamig. Nakaupo kami sa bangketa sa labas ng bahay at doon ko napansing wala ang puno ng nara. Itinuro ko pa ang pinagpupwestuhan ng puno at tiningnan naman yun ni Tio Sito. Ngumiti siya at sinabing, sa mundong yun ay wala na ang puno ng nara doon dahil pinutol na niya na hindi na makapanakit pa si Manuela. Nagsimula siyang magkwento tungkol kay Manuela. Isa raw itong batang multo na nagbabantay sa puno ng nara. Si Manuela ay inialay ng mga babaylan na gumagamit ng itim na mahika noong unang panahon para makakuha ng itim na kapangyarihan. Dahil ipinanganak siyang mahirap, mga alipin ang mga magulang ni Manuela. Ibinenta siya upang maging alipin din, pero dahil inaalipusta siya ng mga amo, ay tumakas siya at pagtakas niya ay doon siya dinukot ng mga babaylan. Pinahirapan daw si Manuela. Ginutom ng 13 araw. Pinatay. Isinilid sa bornay at inilibing sa tabi ng puno ng nara. Ang kaluluwa niya ay naging tagapagbantay ng punong yun. Sinasamba at inaalayan ng mga babaylan, kapalit ng pagtupad niya ng mga kahilingan ng mga ito, kagaya na lamang ng pagpatay sa mga taong kinasusuklaman ng mga mayayamang tao na sumasangguni sa itim na mga babaylan. Naging demonyo si Manuela. Yun din ang rason kung bakit hindi na makaakyat ang kaluluwa nito sa langit. Yun daw ang dahilan kung bakit maraming nadidisgrasya at kinukuha ang puno ng nara, sabi ni Tio Sito. Sabi rin niya sa akin ang kalagayan daw niya ang sakripisyo para hindi na ulit kumuha ng buhay ang punong yun. Nang magising ako, pakiramdam ko ay pagod na pagod ako sa mahabang paglalakbay. Naisip kong baka nga hindi yun panaginip. Baka nga nakipag-usap sa akin si Tio Sito. Hindi ko makakalimutan ang huli niyang sinabi sa akin. Sa totoong mundo raw, nabubuhay siya pero walang isip dahil ang kanyang konsentrasyon ay naroon sa mundo kung nasaan na siya nakatira. Siya ang naging tagapagbantay
sa pagitan ni Emanuela at ng puno para wala nang masasaktan ang batang yun na mga tao. Napangiti ako nang tingnan ko ang kalagayan ni Tio Sito. Kahit panaginip ang pag-uusap naming yun, naniniwala akong totoo yun. Nagsasakripisyo ang tiyuhin ko sa isang mabigat na tungkulin. Naging maayos na ang pakiramdam ko. Wala na rin yung sakit sa leeg ko. Sinubukan kong magsalita at ayos na nga ang lalamunan ko. Palaging naroon sa bangketa sa labas ng bahay si Tio Sito at nakatitig lang siya sa puno. Doon ko naunawaan na pati ang katawan ni Tio Sito ay nagbabantay rin sa puno ng Nara. Mabilis akong lumapit kay Tio Sito at niyakap siya. Nagpasalamat ako sa paggamot niya sa leeg ko. Nabigla ako nang hawakan niya ang ulo ko at nginitian pa niya ako. Pagkatapos, ay muli na naman siyang natulala. Kaya po ako nagpupursiging maging nurse para matustusan ang pangangailangang medikal ni Tio Sito. Pero hindi na talaga namin naibalik sa normal ang pag-iisip niya. Ngayon ay 79 years old na po siya. Tumatanda na siya, pero nagbabantay pa rin siya sa bangketa sa labas ng bahay. Ako naman ay nandito na sa ibang bansa pero halos araw-araw kaming nagbi-video at chat ni nanay at tatay upang i-update ako sa kalagayan ng tiyuhin ko. Naroon pa rin ang puno ng Nara at 7 dekada nang walang kinukuhang buhay ang punong yun. Pero naisip ko, paano na lang kung wala na si Tio Sito? Babalik ba si Emanuela para manguha ulit ng buhay? Sana hindi na. Sana sumama na siya kay Tio Sito sa langit. Nakahingi naman na siguro siya ng tawad sa mahabang panahong sinamahan siya ni Tio Sito sa mundong yun. Hindi na po kasi nagpapakita ang tiyuhin ko sa aking panaginip kaya hindi ko na alam ang sagot sa aking mga tanong. Maraming hiwaga ang mundo na hindi natin maipaliwanag at isa na ang kaso ng aking Tio Sito. Nasa inyo pa rin ang desisyon kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Ang masasabi ko lang, mahiwaga ang ating mundo. Salamat po sa Sitio Bangungot sa pagbasa ng kwento ng aking Tio Sito. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out kay Vic Enciso. Uy, belated happy birthday, Sir Vic! Shout-out kay Mayumi Makisig, Malaya ng Amihan from Oman, Lynn Borca ng Valenzuela, The Romeros from Canberra, Australia, Bobby Ong Sueco, Athena Lee, Charmaine Zapata. Belated happy birthday din to you, Charmaine. Daniel Banhawan at Romeline Banhawan. Magbasa naman tayo ng magagandang komento mula kina Lilian Poblete at Johnson Pilapil. Sabi ni Lilian, "Good day po sa bumubuo ng Sitio Bangungot. Sobrang ganda. Sobrang nai-inspired ako habang nag-work. Pakiramdam ko nga ang dami kong nagagawa habang nakikinig sa mga kwento nyo. Sana magpatuloy kayong magbigay
ng mga pakikinggan namin. Sabi naman ni Johnson, pa-shoutout po sir. Masugid niyo po kaming tagapakinig. Lagi po kami nagda-download ng mga kwento niyo at gabi-gabi po namin pinapakinggan. Nakasanayan na po namin ng pamilya ko na makinig habang nagluluto at sa paglalaba ng asawa ko. Hindi na ata siya makalaban ng hindi nakikinig. God bless po at maraming salamat sa mga magagandang kwento. Sa mga hindi po nabanggit sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, nagpapasalamat.